para hindi malaman ng anak natin na tayo ang pinakamayamang pamilya. Ang mga alahas ko ay halos inaamag na sa kakukulong. Ni hindi ko pa nga nasuot. Tama ka dyan. Uy, ang mga relo ko ay halos kinakalawang na. Dapat talaga na isuot ko sila ngayon. Uy, naisip mo ba kung paano natin itinatago ang kayamanan natin sa anak natin? Hanggang kailan natin ito itatago? Uy, sabi ni tatay, kapag nag-asawa na si Xiao Fan, sasabihin natin sa kanya ang totoo. Mag-aasawa? Anong nahulog? Ang lahat ng mga ginto natin ay nagkakatambak na parang bundok. Ang buhay na ito ng pagtatago ng ating kayamanan, kailan ba ito matatapos? Kahit anong mangyari, kailangan pa rin nating maghintay hanggang may mahanap na nobya si Xiao Fan, di ba? Kumusta? Ito ang profile ko. Pogi, paano ka ba pumapasok sa trabaho? Kadalasan ay minamaneho ko iyong puting sports car. Yung maliit na electric scooter sa tabi nito. Uy, miss, ikaw. Miss! Miss! Ikaw ang miss. Isang taong tulad mo, walang kwentang basura, naglakas loob kang makipag-date sa akin? Isang pulubing talunan na gaya mo mas mabuti pang umuwi ka at magsaka? Sayang lang ang oras ko. Ang babaeng ito ay hindi alam kung ano ang mabuting lalaki. Magpapakilala ako. Ako si Ginang Hong. Tayong mga lalaki ang mas nakakaintindi sa kapwa lalaki. Hindi, salamat. Pasensya na sa abala. Makikiraan. Uy, Pogi! Huwag kang umalis! Tay, kung pipilitin mo akong pakasalan si Chishang, ang babaerong iyan, hinding-hindi na ako uuwi. Buwisit ka. Ang kapal ng mukha mong hawakan ang kasintahan ko, bubugbugin kita ngayon. Hindi ko ginawa. Chishang, kung ano man ang gawin ko kasama ang nobyo ko ay wala kang pakialam. Kayong dalawa. Nakapangako na siya sa akin. Kasunduan? Hindi ako pumayag sa kasunduang iyon. Hindi. Ayokong maging panangga. Ano? Hindi ba ako sapat para sa iyo? Hindi. 500. Hindi ito tungkol sa pera. 1,000. Oo, ako ang nobyo niya. Probinsyano lang siya. Paano siyang naging karapat-dapat sa iyo? Sino ang tinatawag mong probinsyano? Mahal, hindi ba tayo nagkasundo ngayon na sabay nating bisitahin ang mga magulang mo? Tara na. Bakit pa sasayangin ang salita sa kanya? Ah, tama. Umuwi na tayo. Loko ka. Ang lakas ng loob mong kunin si Shuxin. Pagsisisihan mo ito. Mahal, huwag mo na siyang isipin. Tara na. Lin Shuxin, huwag mong isipin na tapos na ito. Makinig kayo. Bumalik na ang batang amo. Lahat, makinig kayo. Nag-uwi ang batang amo ng magandang babae. Lahat, mabilis na itago ang lahat ng mahalagang bagay. Huwag ninyong ibunyag ang lihim. Tigil. Isoli mo sa akin si Shuxin. Ang kapal ng mukha mong sundan kami? Shuxin, tingnan mo. Isang liblib na lugar ito. Gusto mong manirahan dito. Pagsisisihan mo rin ito. Ang gusto ko ay si Bufan mismo. Kahit anuman ang katayuan ng pamilya niya, wala akong pakialam diyan. Sige, Lin Shuxin. Matigas ang ulo mo, ha? Pumusta ako? Hindi ka magtatagal ng 10 minutos sa loob bago ka lumabas. Uy, sa tingin mo yung munting fan natin ngayon, magtatagumpay kaya ang blind date niya? Ang anak nating si Fan ay mahusay sa lahat ng sining.
kahit hindi ipinapakita ang katayuan niyang tagapagmana ng pinakamayaman, sa tingin ko sa pinakamatagal, sa loob ng 1 oras, siguradong may maiuuwi siyang nobya. Siya? Oo, asa. Uy, anak. Hemp, kilalang kilala ko siya. Tatay, nanay, may dinala akong uwi. Oh, Xiao Fan. Bakit ang bilis mong umuwi? At may kasama kang maganda. Ewan ko, bakit ang bilis? Nagtagumpay na ba ang blind date? Hindi pa tayo nakapaglinis ng bahay. Mabubunyag na tayo. Bilis, kwentuhan mo muna sila. Itatago ko ang mga gamit. Xiao Fan, nakabalik ka. Sakto, may bagong lutong hotcake ako. Ipakuha mo sa hipag mo. Halika, halika. Oh, hindi na, salamat. Halika, kumain ka. Mamaya na lang. Nakabalik si Xiao Fan. Uy, Lola Ju, kumakain na ba kayo? Xiao Fan, nakabalik ka. Shuxin, ito ang pinsan ko. Ikaw si Presidente Cheng ng Boo Group. Presidente Cheng? Hindi. Lumaki sa baryo ang pinsan ko, kasama ko. Tama, kung talaga akong malaking tao, ang buong pamilya namin ay lumipat na sana sa syudad noon pa. Eksakto. Yan din ang sinasabi ko. Uy, nanay, anong nangyari sa'yo kanina? Akala ko namamalikmata ako. Hindi ko inaasahan na ikaw, na salbahing bata, ay may maiuuwi talaga napakagandang babae. Kumusta, tita? Ako ang nobya ni Bufan. Ako si Lin Shuxin. Isang kahanga-hangang babae na tulad mo na pumayag na maging nobya ng anak naming si Bufan, siguro nakapag-ipon siya ng magandang karma sa 8 buhay. Tita, huwag po ninyong sabihin iyan. Ang makilala si Fan ay kaligayahan ko na rin. Tita, Shoxen, unang bisita ninyo ito. Pumasok na tayo sa loob. Oh, tama. Hindi kayo pwedeng pumasok. Anong problema, nanay? Ang ganda ng panahon ngayon. Kumain na tayo sa bakuran. Maghintay lang kayo sa bakuran. Kukunin ko ang mesa. Oh, mabigat? Ako na. Uy, Tutulong din ako. wag. Wag. Tatay, anong ginagawa mo? Mga Rolex lahat ito. At limited edition pa. Paano nagkaroon ng ganyan karami ang pamilya ninyo? Imposible iyan. Pamilyang probinsyano lang kami. Saan kami kukuha ng pera para dito? Oo, hindi naman. Tama. Kumuha ako ng trabaho na mag-ayos ng relo para makatulong sa gastusin sa bahay. Puro pekeng galing probinsya lang yan. Hindi sila gaano kahalaga. Lahat Real X, hindi Rolex. Tama. Sige. Yun, ilipat mo yung mesa ha. Lalabas kami. Maghihintay kami sa bakuran. Tara na. Chairman, sabi ni Ginoong Liu, may tao sa pangunahing tarangkahan. Nagtatambay lang. Mukhang hindi matinong tao. Ang lakas ng loob manggulo sa harap ng bahay ko. Utusan mo ng tao para palayasin siya. Opo. Anong ginagawa mo? Pan, samahan mo muna si Shuxin. Maghahanda na kami ng hapunan. Si. Shuxin, maging komportable ka lang. Huwag kang mahiya. Salamat po, tita. Umupo kayong dalawa. Siya nga pala. Paano mo nagawa na maging totoo ang peke? At sinabi mo pa sa nanay ko na ikaw ang nobya ko. Hindi ba mas lalo lang silang magkakamali ng akala? Kung talagang matutulungan mo akong maalis ang istorbo na si Chi Xiang, talagang magiging nobya mo ako. Hindi naman imposible. Seryoso ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kita lolokohin. Uy, pero... Hindi ka ba natatakot sa kanya? Sinong takot? Sige, pupunta ako. Itigil mo ang kotse. Itigil mo ang kotse. Dali, itigil mo ang kotse. Itigil mo ang kotse. Huwag mong hayaang mahuli kita. Kapag nahuli kita, hahampasin kita lagi. Maghintay lang kayo. Lakas ng loob mong bumalik. Hahaha.
Pinalaya siya ni Ginoong Liu sa kabilang bahay. Mabuti. Tapos, Tapos sasamahan mo ako para asikasuhin ang tatay ko. Kung pumayag ang tatay ko na ipawalang bisa ang kasal namin ni Chishang, saka ako magiging opisyal na nobya mo. kailangan ko ring harapin ang tatay mo? Masyadong mahirap yan. Kung maglakas loob kang tumanggi sa akin, sasabihin ko sa mga magulang mo na niloko mo ako, at iniwan mo ako, at ang anak natin. Uy! Huwag kang gumawa ng kwento tungkol sa akin. Ako, hanggang ngayon, birhen pa rin ako. Paano kung ganito? Kung magtagumpay man to o hindi, basta't sasama ka. May dagdag akong ibibigay sa'yo. Dahil sobrang sincero mo, itong pabor, gagawin ko. Iyan ay isang Ming Dynasty na yung Kang Ruyi na Florera. Anong florera? Sirang banga lang yan. Matagal na yan sa bahay namin. Kung may halaga yan, ipinagbili na namin yan noon pa. Hindi. Imposibleng ang florerang Ruyi na ito ay totoo. Ang isang ito lamang ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Mas mataas pa kaysa sa market value ng kumpanya ng pamilya natin. Paano nagkakaroon ng mga ganitong bagay ang pamilya ninyo? Paano naman iyon magiging ganito kamahal? Iyan, swerte ka na kung umabot sa 100 piso. Magsasalamat pa ako sa swerte ko. Iyon, pulot lang ng pinsan ko. Isang mumurahing peke lang mula sa tindahan sa kalsada. Ang isang peke ay maaaring magmukhang ganito katotoo. Shuksin? Oh, hindi. Ayos ka lang ba, tita? Ayos lang ako. Ito lang. Sayang, ang florera. Ayos lang. Sa ilang araw, pupunta lang ako sa bayan at bibili ng bago. Nabasag ang mahalagang florera na iyon. At hindi ka man lang nalulungkot tungkol doon. Maaaring mali ba ako? Tita, itong pulseras mo? Ito ba ay limitadong edisyon mula sa subasta? Limitadong edisyon? Hindi. Tingnan mo ang kalidad ng pulseras na ito, na may mga mamahaling bato. Tingnan mo lang itong hanay ng mga hiyas. Ito lamang ay makakabili ng bila sa tabing dagat. Shuksin, nagkakamali ka. Itong pulseras, nakuha ito ng nanay ko sa isang tindahan sa kalsada sa halagang ilang piso lang. Oo, eksakto. Nakuha ko ito mula sa isang tindahan sa kalsada. Hindi ito kasing halaga ng iniisip mo. Handa na ang hapunan. Shoksen. Sige, kumain na tayo. Salamat, pinsan. Itong mga chopstick. Ang mga ito ay gawa sa Tianshan Ice Jade. Itong mga chopstick. Noon, ang pamilya ko ay humingi sa napakaraming tao para lang makakuha ng isang pares. Paano nagkaroon ng ganyan karami ang pamilya ninyo? Shuksin, siguradong nagkakamali ka. Itong isa, kasi ang pinsan ko sa bayan binili ang mga ito sa palengke. Makakabili ka ng marami sa halagang 10 piso. Ang mga chopstick na ito ay napakalamig. Para silang eksaktong katulad ng mga nasa bahay namin. Eksaktong pareho. Paano magiging 10 piso lamang ang isang bungkus? Aba, tiyak na dahil malamig ang panahon. Kapag malamig, ang mga batong ito, alam mo, natural na malamig talaga sila. Malamig pag hinawakan. Mumurahing bagay lang mula sa tindahan sa kalsada. Tingnan mo, kung basagin ko ang isa, hindi ko man lang iintindihin. Shuksin, kung gusto mo ng ilan, magdala ka ng ilang pares pa uwi kapag umalis ka. Hindi na kailangan. Tita, malamang nagkamali ako. Halika, kumain na tayong lahat. Foie gras ito. Foie gras. Foie gras ito mula sa Gonsanland. Gansang ano-ano? Ito ang kinakain ko noong bata ako. Isang gansang pinalaki sa atin. Ito ay talagang galing sa gansang landes na Frances foie gras. Dati ko itong kinakain palagi. Pinsan, saan ka bumili ng foie gras na ito? Binili mo. Galing ito sa aming baryo. Isang gansang pinalaki sa atin. Tama, lokal ito. Kapag nagkatay kami ng gansa sa aming baryo, ang foie gras lang ang kinakain namin. Imposible. Ang iba ay naka-freeze sa ref. Narinig ko na ang mga tagalungsod ay mahilig kumain ng French na. Estilong, French. Foie gras. Narinig kong darating ka. Kaya inihanda ko ito para sa iyo. Tama. Kaya pwede bang mag-uwi ako ng ilan? Dati gustong gusto ko ito. Pero hindi ko kayang bilhin ito. Gusto mo? Madali lang. Marami. Sa kulungan. Ilan ang gusto mo? Magkatay ako ng isa para sa iyo ngayon. Mrs. Liu, ikaw na ang maglabas ng mga gansa ngayon. Babalik na siya.
Ito ay gansang landes. May Chanel sa likod. Maraming gansa sa probinsya. Kung gusto mong kainin, magkatay kami ng isa para sa'yo kahit kailan. Salamat, ma'am. Shuksin, kunin mo ito. Ma'am, hindi ito nararapat. Nanay, paano mo nagawa? Pagkatapos mo lang siyang makilala, ay ibigay sa kanya ang bank card. Ito ay regalo para sa magiging manugang ko. Pakialam mo ang sarili mo. 2,000 lang. Kung hindi mo itinuturing na masyadong maliit, kunin mo. Salamat, ma'am. Salamat po. 2,000 piso. Ilan bang deliveries ang kailangan kong gawin? Nagbigay ako ng 20 milyon na pambating regalo. Hindi naman iyon nakakahiya, di ba? Sa tingin ko, hindi. Aray. Aw, Ginoong Chi. Paano ka nasaktan? aray. Av, Umupo ka. Lin Zixian. May itatanong lang ako sa'yo. Gusto mo ba talaga na ipakasal pa ang anak mo sa akin? Ginoong Chi, huwag kang mag-alala. Pagbalik ni Lin Shuxin, ikukulong ko talaga siya sa kwarto niya. Nasayo na siya. Ikukulong siya. Anong silbi? Nakipagsama na siya sa isang probinsyano. At pumunta sa kanila. Paano nangyari to? Ginoong Chi, pakiusap. Kumalma ka. Tatawagan ko siya ngayon at papabalikin ko siya dito. Kumusta? Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan. Ay pansamantalang hindi magamit. Ang walang utang na loob na anak na iyan. Layunin ba niyang ilugmok ang buong pamilya Lin? Sa kapahamakan? Wala akong pakialam. Si Lin Shuxin lang ang gusto ko. Sige. Kakalad ka rin ko siya pabalik. Huwag kang mag-alala. Huwag. Ate, Anong problema, bunso? wala. Wala lang. Nagmamadali ka bang mabawi ang pera? Hindi. Binigay sa'yo ng nanay ko ang perang iyan. Paano ko hihingiin pabalik? Huwag kang mag-alala, marami pa ako. Bibigyan kita kahit ano. Tungkol sa card na ito, itago ko ito bilang alaala. Kukunin ko na talaga. Si, matulog na tayo. Ako, ikaw. Ito, Ano? Sa isang kagandahang tulad ko na nasa harapan mo? At wala ka pa ring nararamdaman. ate. Ate, hindi ba't hindi ito nararapat? Alam mo namang oo. E di bilisan mo at gawin mo na ang higaan mo sa sahig. Huwag mong sabihin sa akin gusto mo talagang makisama sa kama sa ate mo. Ziga. Sinabi ko sa'yo na puntahan mo ang madrasta mo. Saan ka ba galing? Tatay, ngayon ika-7 araw mula nang pumanaw si nanay. Nagpunta ako sa libingan niya para magbigay pugay. Kaya naman ako, Sinasabi ko sa'yo, kung maglakas loob kang sumuway muli sa akin, itataboy kita sa bahay. Tito, maraming tao ang nakatingin. Dapat naman kayong maging makatuwiran. Tinidisiplina ko ang anak kong babae. Wala kang pakialam. Pero hindi iyon dahilan para maging hindi ka makatuwiran. Nagpunta siya sa libingan ng nanay niya. Ano bang ginawa niyang mali? May mga gagawin pa ako. Swerte mo ngayon. salamat, kaklase. Walang anuman. Bakit ka nakatitig sa akin? Kuya, pakiramdam mo ba na nagkita na tayo sa isang lugar? Wala akong maalala. Matulog ka ng maaga, ate. Ikaw, ang tanga mo naman.
Tao po. Ikaw na pasaway. Saan ka ba galing? Umuwi ka na ngayon din. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Chi. Talagang hindi ako magpapakasal sa gago na si Chi Xiang. Sa pinakamasama, hindi na lang ako babalik sa bahay na iyon. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Mas mabuting bumalik ka rito ng kusa. Pwede pa nating pag-usapan ang lahat. Kung determinado kang sumuway sa akin, huwag mo akong sisihin kung magpapadala ako ng tao para kaladkarin ka pabalik. Kung makikipag-usap ako, sa lolo ko lang. Ate, ayos ka lang ba? Kuya, nangako ka sa akin kanina na tutulungan mo akong itaboy ang gago na si Chi Xiang. Ngayon, oras na para tuparin ang pangakong iyon. Paano kita matutulungan? Sa ngayon, ang makuha ang pagsang-ayon ng tatay ko ay imposible. Pero maaari mo pa ring makuha ang pagsang-ayon ng lolo ko. Bukas pala ang handaan sa ika-70 na kaarawan ng lolo ko. Lahat ng mga kilalang tao ay naroroon. Gumawa ka lang ng magandang impresyon. Lolo mo? Ang lolo ko ang pinuno ng pamilyang Lin. Ang tatay ko, sa harap ng lolo ko, ay sunod-sunuran sa kanya. Kaya ko ba talaga ito? Kuya, ang tunay na lalaki ay hindi nagsasabing, hindi kaya, ang kinabukasan ko ay nasa mga kamay mo. Mamaya, ang lolo ko ay magdaraos ng kanyang handaan sa kaarawan doon. Siya'y isang pianistang bantog sa buong mundo. Kailangan mong gawin ang iyong makakaya. Subukan mong makuha ang kanyang pagsang-ayon. Pero ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Ewan ko rin. Bahala na. Pero ang lolo ko'y humahanga sa mga kabataang may pinag-aralan. Nagtapos ka sa Jingbei. Tiyak na magugustuhan ka ni lolo. Paano mo nalaman na nagtapos ako sa Jingbei? Hula lang. At basta mo na lang nahulaan? Kung ako ang tatanungin, ayoko nang pumunta. Paano kung ako ang magpapagalit kay lolo? Nandito na tayo. At gusto mo pa ring umatras. Sa tingin mo hindi ko sasabihin sa mga magulang mo at sasabihin kong buntis ako sa'yo. Ginagamit mo na naman iyon para takutin ako? Sige, papasok akong kasama mo. Mahal, ang aking kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Kailangan mong galingan mamaya, ha? Sumama ka sa akin. Tara. Hotel, mall, sinehan, tindahan ng kotse. Yun. Kunin mo ang mga ito bilang regalo sa pakikipagtipan para kay Xiao Fan. Mukha silang masyadong mumurahin. Sige, pumili ka. Alin ang pipiliin natin? Tagapangulo, ano sa tingin ninyo ang angkop? Sapat na ang mga ito bilang maliit na dagdag. Kailangan pa rin nating maghanda ng formal na regalo sa pakikipagtipan. Ano iyon? Siyangga pala, yung proyekto ng tanyag na gusali, ano na ang kalagayan nito? Nagplano kaming pumirma ng kontrata sa pamilyang Chi bukas. Kanselahin ang kontrata. Ibigay ang proyekto sa pamilyang Lin. Masyadong mahirap ang pamilya ni Shuxin. Ilang daang milyon lang ang meron sila. Kung talagang pakakasalan niya si Xiao Fan, magsisimulang magsabi ang mga tao na hindi bagay ang mga pamilya. Tama. Sa ganoong paraan, kaya nilang maabot ang ating pinakamababang pamantayan. Tagapangulo, paano ang pamilyang Chi? Paano ko sila sasagutin? Proyekto ko iyan. Ibibigay ko ito sa kung sino ang gusto ko. Walang may karapatang magturo sa akin. Sige, tagapangulo. Halo. Ano? Ang batang amo ay pumunta ng walang dala sa handaan ng kaarawan ni Lolo Lin. Anong problema sa batang iyan? Pumunta siya sa pamilyang Lin, hindi man lang nagsabi sa atin. Yun, bilisan mo at dalhin ang mga ito at ang kontrata sa pamilyang Lin. Huwag mong hayaang mapahiya si Xiao Fan doon. Sige. Lolo, napakaganda ng tugtog ninyo. Lolo? Sa wakas, nandito na ang apo kong babae. Lolo, dinala ko ang nobyo ko para makilala ka. Bufan ang pangalan niya at katulad ko, nagtapos din siya sa Jingbei. Tapat at determinado siya. Hindi masama, binata. Salamat po, Lolo. Chi Xiang, bakit ka ba laging sumusulpot? Anong ginagawa mo dito? Kalokohan. Ako ang iyong mapapangasawa. Pumunta ako sa handaan ng kaarawan ni Lolo. Anong kakaiba doon? Xiao Chi. Si Shuxin.
May nobyo na. Kung tatanungin mo ako, Lolo, ang dalawang iyon ay talagang nagpapanggap. Ang layunin nila ay sirain ang alyansa ng dalawang pamilya natin. Tatay, itong si Jichi, ang ating pinakamahalagang tagapagtaguyod sa hinaharap. Xiaoqi, ang usapin ng mga kabataan ay kayo ang bahala. Si Lolo ay gumagalang sa mga desisyon ninyo. Si, Lolo. Kamakailan, ang pagtugtog ko ng piano ay lalong gumaling. Gusto ko ng mga payo mula sa iyo. Mabuti, mabuti. Talagang gusto ko ang mga kabataang may determinasyon tulad mo. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Sige, Lolo. Ipapakita ko sa iyo ang isang pagtatanghal ngayon din. Marunong din akong tumugtog ng piano. Marunong ka ring tumugtog. Mas mabuti nga. Ikaw at ako bawat isa ay tutugtog ng pyesa at hahatulan tayo ni Lolo. Shishang, tumigil ka na, ha? Malapit nang magsimula ang handaan sa kaarawan. Hindi ba't perpekto iyon? Eksakto. Hayaang humusga rin ang mga manonood. Kung manalo ako, ang taong ito mawawala sa piling mo magpakailanman at hindi na magbabalik. Hindi ako sang-ayon. O, natatakot ka na? Shuxin, walang masama sa kaunting paligsahan. Lolo, Ang sining ng tao ay nagpapakita ng kanyang ugali. Noong araw, ang lola mo at ako, nagkita dito mismo sa piano. Xiaofan, nangangahas ka bang makipagpaligsahan? Lolo, Shuxin, subukan ko. Mabuti, ang mga kabataan ay dapat may lakas ng loob at maglakas loob na harapin ang mga hamon. Ikaw, isang dukhang taga-bundok, paano mo matatalo si Maestro Chi? tatay. Hindi pa nga nagsisimula ang laban. Kahit sino ang pwedeng manalo. Kailangan pa bang makipaglaban? Halatang taga-probinsya. Paano niya malalaman ang tungkol sa napakahusay na sining? Akala mo ba probinsya ito kung saan pumipitas ng bulak? Tutugtog lang siya ng kung ano-anong nota. Nakakahiya na nga iyon. Uy, Tito Lin. Dahil nagpipilit siyang magpakahiya, hayaan na natin siya. Sa isang saglit, tiyak na panalo ako. Ikaw, Shuxin, huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, malaki ang tsansa ko. Sa tingin mo, may pag-asa ka? Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang tagapagmana ng pinakamayamang tao? Tingnan mo ang sarili mo. Nakakaawa ka. Paano ka makakatugtog ng piano niyan? Sigurado akong puro yabang lang ang kaya mo. Kaya kung ako ang manalo, ano ngayon? Dahil ito ay taya, hindi ba dapat magkasundo muna ang dalawang panig sa mga kondisyon para patas? Sige. Kung gayon, ikaw ang magsabi. Ano ang taya? Shuxin, anong gusto mong ipusta? ako ang magdedesisyon. Siyempre, kung tutuusin, lahat ng ginawa ko ngayon ay para sa'yo, hindi ba? Sige, Chi Shang. Kung matalo ka, kakanselahin mo ang kasunduan sa pagitan ng ating mga pamilya at hindi dapat maghiganti ang pamilya Chi sa pamilya Lin. At mawawala ka sa paningin ko ng tuluyan. Sige. Sasang-ayon ako sa kahit anong sabihin mo. Dahil sa ilang sandali, hindi ako ang matatalo. Hoy, lahat! Bago formal na magsimula ang aking kaarawan, dalawa sa mga kabataan ang gustong magpaligsahan sa pagtugtog ng piano. Kaming lahat dito ang huhusga sa kanila. Master Lin, kung ganoon po, syempre, hindi naman kami tututol. Maaari kayong manatiling panatag. Magiging patas at walang kinikilingan kami. Sino sa inyong dalawa ang mauuna? Ako, syempre. Kung siya ang mauuna, sayang lang ang oras. Isa ito sa pinakamahirap na piyesa ng piano sa buong mundo. Reminiscences de Norma. Napakagandang pagtugtog ng piano, napakatumpak ng melodiya, talagang nakakaantig ng puso ang musika. Sa isang pakikinig pa lang, malalaman mo ng napakahusay ni Chi. Hindi siya ordinaryong manlalaro. Talaga, napakahusay ng pagtugtog. Ang galing!
Karapat-dapat talaga sa antas ng grade 12 piano. Napakatindi ng pagtatanghal, pero wala ni isang abo ang nalaglag. Mukhang tiyak na mananalo si Chi. Napakabata pa, pero napakahusay. Naku, Xiaofan. Napakahusay tumugtog ng taong ito. Paano natin siya matatalo? Disente naman ang pagtugtog niya, sa tingin ko. Ito lang ang antas. Nakaya ko noong 10 taong gulang ako. Bakit hindi mo yon sinabi? Nasa piano level 20 ka na, pero nasa level ka pa rin ng 10 taong gulang. Mamaliitin mo lang ang iba kapag hindi mo sila kayang talunin. Ang bastos. Basura ka talaga. Kung masyado kang takot makipagsabayan, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Hindi, ano bang mali sa pagiging totoo? Xiaofan, sigurado ka ba talaga na kaya mo siyang talunin? Sa tingin ko, hindi problema ang talunin siya. Sige, umakyat ka na rito. Ipakita mo sa amin kung anong kaya mo. Sige, tutugtog ako. Pagkatapos ng lahat yan, ang kaya mo lang tugtugin ay pambatang kanta. Lakas loob mong hamunin si Chishang sa ganyang kakayahan? Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Tigilan mo na ang pagpapahiya mo. Bilisan mo at bumaba ka na sa entablado. Bumaba! 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 Ito ang Flight of the Bumblebee. Isang awiting kilala sa buong mundo, ni hindi nga ako nangahas na piliin yan. Xiaofan, ang galing mo. Tatay, sa tingin ko, ang husay ni Xixiang ay mas mataas pa rin, di ba? Xiaofan, kanino ka nag-aral? Sa ganyang kakayahan mo? 50 taon na akong tumutugtog ng piano. At kahit ako, aminado akong hindi ako kasing galing mo. Lolo, sa aming baryo si Lola Zhu ang nagturo sa akin. Lola Zhu. May kilala rin akong Zhu. Siya ang presidente ng International Piano Association, kilala bilang numero 1 pianista sa mundo. Ang numero 1 pianista? Imposible yan. Malamang magkapangalan lang. Narinig ko na pumunta siya roon maraming taon na ang nakalipas sa bahay ng pinakamayamang tao, ang pamilyang Bu, para turuan ang anak niyang lalaki. At hindi na siya muling nagturo sa loob ng maraming taon. Itong Lola Zhu na kilala ko, ang pangalan niya ay Zhu Xuemei. Siya ay napakabait at palakaibigan na nag-iisang matandang babae sa aming baryo. Zhu Xuemei. Ito ba siya? Oo, siya nga. Siya ang Lola Zhu na nagturo sa akin ng piano. Kaya siya ang huling alagad ng pinakamahusay na pianista sa mundo. Kaya pala ang galing niya. Hindi niya pinahiya si Maestro Ju. Huwag kang makinig sa yabang niya. Ang probinsyanong katulad niya ay hindi karapat-dapat na turuan ng pinakamahusay na pianista, si Pangulong Zhu. Nakikita ng mga manunood ang katotohanan. Ano? Natalo ka at ayaw mong aminin. Chi, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa edad mo, kabilang ka na sa mga pinakamahusay. Pero itinakda na ang mga patakaran. Talo ka. At kapag natalo ka, susundin mo ang mga patakaran. Kanselahin ang kasunduan. Hindi ko tinatanggap ang kinalabasan, baka iyon lang ang alam niyang piyesa. Pero kaya kong tumugtog ng mahigit 100 sikat na piyesa. Pwede kang tumugtog ng isa pa. Yung piyesang iyon, noong natutunan ko ito, inabot lang ako ng 3 araw. Ikaw, Tatay, ang daloy ng pera ng kumpanya natin ay malapit nang maputol. Tanging sa tulong ng pamilya Chi, tayo makakaiwas sa pagbagsak. kuya, anong balita? Narinig ko si Pangulong Cheng ng Grupo Bu ay papunta sa bahay ng mga Lin para kausapin ka ng detalyado tungkol sa kontrata. Sige, huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko yan. Ano? Narinig mo lahat yon, di ba?
Ang pamilya Chi natin sa madaling panahon, kasama ang Bu Group, ay pipirma ng malaking proyekto. Sa oras na iyon, sa Dijing, bukod sa pamilya Bu, ang pamilya Chi natin ang magiging pinakamalaki. Lolo, hanggat ikaw hayaan mong pakasalan ko si Shuxin, ipinapangako ko mula ngayon, talagang gagawin ko ang lahat para tulungan ang pamilya Lin. Talaga? Siyempre, sa hinaharap, ang pamilya Lin ay magkakaroon din sa Dijing ng mga pagkakataong umunlad. Lolo, nag-aalinlangan ka. Shuxin, hayaan mong mag-isip si Lolo. Pero hindi gagawa si Lolo ng anumang makakasakit sa'yo. Kailangan ding isipin ni Lolo ang hinaharap ng pamilya. Lolo, Dalhin ang mga regalo. Sumama ka sa akin para suportahan ang binatang amo. Narinig mo lahat yon, di ba? Ito ang pagkakaiba. Kaya kung magpasya ang kapalaran ng pamilya Lin, at ikaw, isang probinsyano, ay pwedeng tumayo lang dyan at manood. Kaya bang gawin ng pera ang lahat ng gusto mo? Sa ganitong paraan, hindi mo kailanman makukuha ang puso ni Shuxin. Tama ka. Sa pera, kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo. Shuxin, kung alam mo kung ano ang makabubuti sa'yo, mas mabuting bumaba ka na ngayon. Ikaw at si Binatang Chi ay bagay na bagay. At para sa probinsyanong ito, mga baboy lang ang kaya niyang alagaan habang buhay. Sino ang nagsabing ang aking binatang amo ay nakatakdang mag-alaga ng baboy? Pinsan, Si Cheng Yunyun, CEO ng Bu Group, espesyal na nag-aalay ng regalo sa kaarawan sa ngalan ng binatang amo, at humihiling ng kasal sa pamilya Lin. Presidente Cheng, bakit mo ako tinatawag na batang amo? At bakit kanila tinatawag na Presidente Cheng? Sigurado ka bang mali ang tao? Isang mahirap na bata lang siya. Ang kapal ng mukha mo. Ang aking batang amo ang pinakamayamang tao sa kabisera, ang tagapagmana ng Bu Group. Ang kapal ng mukha mong insultuhan siya. Pinsan, ano bang sinasabi mo? Saang grupo ako ang batang amo? Batang amo, tungkol dito, sasabihin ko sa'yo pagka-uwi natin. Pinsan, sinusubukan mo bang pagandahin ang imahe ko? Kaya umupa ka ng mga tao para magpanggap na mayaman dito? Xiao Fan. Ang pinsan mo talaga. Ang presidente ng Bu Group. Ikaw ang batang amo ng Bu Group. Kaya totoo ang lahat. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Dahil. Ngayon ko lang nalaman. Kalimutan na. Hindi ko kayang mapahiya ang pinsan ko. Sasabayan ko na lang muna. Siya, ang batang amo ng Bu Group? Imposible. Batang amo, inutusan ako ng tagapangulo na itanong sa'yo kung ano ang gusto ni Miss Shopsen para maipadala niya ito sa lalong madaling panahon. Pinsan, bakit hindi mo na lang tanungin si Shuxin? Teka. Presidente Cheng, talagang may mali dito. Siya ang batang amo ng Bu Group. Mula ulo hanggang paa, mukha ba siyang tagapagmana ng kayamanan? Partikular na inutusan ako ng ginang na huwag ipaalam sa batang amo ang kanyang pagkakakilanlan. Pinsan, ganyan mo ba akong tawagin? Ang palayaw na iyon mula sa ating pagkabata? Oo, hindi ba pwedeng tawagin kita ng ganyan? Kaya pala sa lahat ng panahon, palayaw lang pala iyon. Presidente Cheng, magsalita ka ng malinaw mula ngayon. Huwag mo kaming paglaruan. Tigilan mo na kaming pagtripan. Tama iyan, Presidente Cheng. Pakiusap, huwag mong paglaruan ang mga taong katulad namin. Walang palayaw sa mundong ito na walang kahulugan. Presidente Cheng, ano ang ibig mong sabihin yan? Presidente Cheng, itong batang ito ang pumunta sa bahay namin para gumawa ng gulo. Iminumungkahi kong huwag ka munang makialam. Chi Siang, dapat mong pirmahan ang kontrata ng proyekto kasama ang pamilya bubukas. Ayaw mo na ba? Hindi. Ma'am Cheng. Hindi pagkakaunawaan lang to. Sige na nga. Ikaw, kung tutuusin, ang presidente ng Bu Group. Siya. Si Master Bu, paano siyang magiging isang hamak na tao? Haha. Ay naku, hindi ko talaga kayang magpanggap na mayaman. Mabubunyag na ako. Sa totoo lang, ako ang ampon na anak ng pamilya Bu. Ang dahilan kung bakit narating ko ang lahat ng ito ay dahil sa pagpapalaki ng pamilya Bu. Kaya, dahil bahagi ako ng pamilya Bu, si Bu Fan ay siya talaga ang batang master ng pamilya Bu. Oo. Ma'am Cheng, hindi pagkakaunawaan lang to. Talagang pamilya laban sa pamilya. Tinatawag ka nilang Miss Cheng. Pinsan, talaga bang anak ng pinakamayamang tao ang pinsan ko? Pinsan, talaga bang ampon ka? Tama, Xiao Fan, pasensya na at itinago ko ito sa iyo sa loob ng mahabang panahon.
Wow, pinsan, ang galing mong magtago. Lumalabas, itong lalaki ay nakasakay lang sa palda ni Ma'am Cheng. Xiao Fan, paano ka nasaktan? Ah, tama. Oh, siguro noong nagpipiano ako, na aksidenteng nagasgas ako. Wala yon. Xiao Fan, ang piano na madalas mong praktisan ay regalo ni Lola Zu, isang oashi piano. Paano mo nagawang tugtugin ang isang mababang uri ng piano? Anong sinabi mo? Isang ohashi piano? Bawat isa ay isang pambihira at walang kapantay na kayamanan. Bawat isa ay hindi mabibili ng pera. Ang piano na ibinigay sa akin ni Lola Zu. Hindi ko napansin na naisabi ko ang pinagmulan ng piano. Napakalaking pagkakamali. Hindi ko talaga masabi kung ang pinsan ko ay nagpapanggap o hindi. Chi Siyang, ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sa tingin mo ba ay sinasadyang pananakit o malisyosong pananakot? Tiyes ka. Ma'am Cheng, wala akong kinalaman dito. Hindi ko ginalaw si Master Bu. Sa lugar mo nasaktan si Xiao Fan, kaya ang paghingi sa'yo na sagutin ang kanyang gastos sa pagpapagamot ay makatarungan lang, di ba? Hindi, pinsan. Sa totoo lang. Sa tingin ko na siya, hindi na kailangan. Hindi. Kailangan mong magsabi ng halaga, pagbayarin mo siya. Ang 20, hindi naman panginikil, di ba? Kung ganon, yun na lang. Ang ibig sabihin ng aking batang master, kung walang 200 milyon, hindi pa ito tapos. Ikaw, 200 milyon lang. Kaya naman ng pamilya Chi ang ganyang halaga, di ba? Miss Cheng, mayaman ang pamilya ko, pero hindi kami tangang mayaman. Ang sugat niya, kung hindi natin siya madala sa ospital, pusa itong gagaling. Ug, anong gagawin mo sa akin? Mr. Chi, makatwiran naman ako palagi. Dahil hindi ka magbabayad ng 200 milyon. Pumili ka ng braso o binti. Pumili ka. Hahaha, hindi. Teka, hindi lang tayo nagkaintindihan. Ginto ba yung daliri mo? Ang pinsan mo talagang inaalagaan ka. Naiinggit ako sa'yo. Hindi, ako. Pinsan, gusto ko lang ng isang kahon ng pagkain na may 4 na ulam na karne. Baliin ang mga binti niya. Gawing 4 na ulam. Ano? Magandang ideya yan. Ace Mao. Mr. Bo. Kasalanan ko lahat. Nabulag ako. Hindi ko alam kung sino ang kinakalaban ko. Mula ngayon, kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang. Sabihin mong silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Pakiusap, huwag mong baliin ang mga binti ko. Xiao Fan, ano sa tingin mo? Basta siya ay hindi minamaliit ang mga taga-probinsya, papalagpasin ko na. Haha. Salamat, Mr. Bu. Salamat, Miss Cheng. Teka, Miss Cheng, hahaha. sabi ni Xiao Fan, ayaw niya ng pera, pero hindi pa ako pumapayag. May 10 minuto ka. Gusto ko ng 200 milyon. 10 minuto. Wala talaga akong panahon para makakuha ng ganyang pera. Mahuli ka ng 1 minuto. Dadagdagan ko ng isa pang 200 milyon. Pinsan, dinala mo ang lahat ng mga taong ito. Para saan? Tama. Mayroon pa akong ihahandog na pangkasal. Hoy, dalhin ninyo iyan. Mr. Lin, tingnan mo ang mga ito. Pamilyar ba sila sa iyo? Siyempre naman. Ito ang piraso na napanalunan ng pinakamayamang tao sa subasta noong nakaraang taon. Ang imperial na kopa na may ulo ng dragon. Gumastos ako ng 70 milyon, pero hindi ko pa rin ito napanalunan. Ganyan kamahal? Sapat na iyan para sa ating baryo mapaunlad ang infrastruktura ng turismo at yumaman tayong lahat. Ginoong Lin, lahat ng mga Reg Along ito ay pinili mismo namin. Nasiyahan ka ba? Masyado akong nasiyahan. Ate, lahat ng ito ay ang mga ipinagbilin ni nanay at tatay na dalhin mo. Siyempre naman. Pero hindi ba ang pinturang iyan ay kay Tio Shu mula sa ating baryo? Ang pinturang iyan ay ang kayamanang tagaknitang Bohu. Isang obra maestra ng isang sinaunang maestro. Paano iyon na ipinta ng matandang lalaki sa tarangkahan ng inyong baryo? Ikaw na Pilyo, sinusubukan mo na naman akong lokohin. Ako, iyon, ay hindi ipininta ng matandang lalaki sa tarangkahan ng baryo. Sino pa kaya ang nagpinta niyon? Xiao Fan, ano ang iniisip mo? Iniisip ko na gumastos ng malaki sina nanay, tatay, at pinsan sa pagbili sa akin ng lahat ng mga peking ito. Tiyak na malaki ang gastos noon, no? Xiao Fan, huwag kang mag-alala.
Lahat ng ito ay totoo. Hanggat pinagmumukha kang gwapo, sulit ito kahit magkano ang gastos. Totoo ba lahat sila? Paano kung inupahan natin ang lahat ng mga totoong bagay na ito? Hindi ba malaki rin ang magagastos noon? Ang pinsel na iyan ay isang ukit na galing mula sa dinastiyang Ming. Isang pinsel na ubas at ardilya. Sa subasta, ipinagbibili ito ng higit sa 10 milyon. Uy, at yung isa iyon, hindi ba iyon ang Hishibi mula sa panahon ng mga naglalaban ng estado? At ito, ang palawit na jade na ito, ang inukit na jade na ito bawat isa ay hindi mabibili ng salapi. Mga pambihirang kayamanan. Lahat ng ito ay mga tunay na piraso. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito. Ngayon, pwede na akong mamatay ng walang pagsisisi. Bata, iyang pinsel, ito ang lagi kong pinangarap. Lolo, nagbibiro ka. Xiaofan, Shuxin, bukas ng maaga, kumuha na kayo ng lisensya sa kasal. Teka, hindi. Mamaya lang, tatawagan ko ang opisina ng sibil at uutusan ko silang mag-overtime. Kukuha tayo ng lisensya mamayang gabi. Hihi. Xiaofan, totoo ang mga ito. Ang mga ito parang sila dapat malamang. Siguro. Pinsan, talagang hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pinsan. Pinsan, sobra ka na. Ayos lang. Uy. Ano? Aksidente. Ayos ba ang mga gamit? Sige, papunta na ako. Pinsan, anong problema? May sorpresa ako para sa'yo, pero may aksidente sa daan. Pero huwag mag-alala, aasikasuhin ko agad. Oh, Director Cheng. Sige, asikasuhin mo ang iyong negosyo. Huwag kang mag-alala. Xiaofan, aalagaan ko siyang mabuti. Uy, Director Cheng. Ingat. Hehehe. Bufan, ang tiyo mo. Noong una kitang nakita, alam kong kakaiba ka. Kaya, eto, para sa'yo. Imperial na puer. Halika, uminom tayo ng tsaa kasama ng tiyo mo. Halika, uminom ka ng tsaa. Xiaofan, wag kang masyadong formal sa akin, ha? Sige na, tikman mo itong tsaa. Tingnan mo kung bagay sa panlasa mo. Sige, tito, tikman ko nga. Anong problema? Bakit hindi pa rin ako gusto ng tatay mo? Xiaofan, ang tsaa na ito, kakabili ko lang ng napakamahal. Napakasarap na tsaa to. Tito, naloko ka, di ba? Ang tsaa na ito hindi man lang kasing sarap ng iniinom ko sa bahay. Uy, tito? Subukan mo nga yung akin. Ito baka ito ang matagal nang nawawalang Long Yuan Sheng Shue? Nakita ko lang ito sa katalogo. Ano nga bang tawag dito? Ewan ko. Sa totoo lang. Basta, lagi itong iniinom ng pamilya ko. Ito ang pinakamasarap na tsaa na natikman ko sa buong buhay ko. Tito, itong tsaa ay yung lagi pinapadala ng pinsan ko sa amin. Marami pa akong ganyan sa bahay. Kung gusto mo, pwede kang pumunta at kumuha. Xiaofan, ang pamilya mo ay mukhang may kaya, di ba? Tatay, bakit mo tinatanong lahat yan? Balang araw, pakakasalan mo siya. Anong masama kung magtanong ako? Tito Lin, sinabi sa akin ng mga magulang ko, huwag mong gamitin ang pera para husgahan ang sinuman. Ang pinsan mo ay inaanak ng pinakamayamang tao. Hindi ka ba humingi sa kanya? Halimbawa, 100 milyon o 200 milyon. Hindi ko iyon mapanaginipan. At ngayon, ang pinsan ko ay nagbibiro lang. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi nagbibiro ang pinsan mo. Isa lang akong tagapaghatid ng pagkain. Hindi ko kayang humingi ng ganoon kalaking kabayaran. Gusto ko lang kumain. 3 piso, isang baon na puro karne. Ikaw na pasaway ka. Nangahas kang guluhin ako. Buti na lang hindi ako umalis. Nagtago ako sa anino at binantayan ka. Sa wakas, ikaw ay nagpakita ng iyong tunay na kulay. Shishang, anong lakas ng loob mong sundan kami? Hindi ba sinabi ni Mr. Cheng na bibigyan kanya ng 10 minuto para tipunin ang pera? Wala si Mr. Cheng ngayon. Hindi ko ibibigay sa iyo ang perang iyon. Anong gagawin mo? Xixiang,
Bakit mo binabawi ang salita mo? Sino ka ba? Lakas ng loob mong pagsabihan ako? Sinasabi ko sa'yo, ang perang ito ngayon, hindi ko lang ito ibibigay sa'yo, kundi bubugbugin kita hanggang sa madurog ka. Ang mga ito tiyak na mga pamalay ni Mr. Cheng, di ba? Lolo, ang mga ito, peke lahat yan. Chi Xiang, halatang gawa-gawa mo lang yan. Lolo, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Isipin mo nga, walang-wala siya. Paano siya magkakaroon ng pera para bilhin ang lahat ng mga kayamanang ito? Papa, ikaw, marami ka nang alam sa mundo. Pakitingnan mo nga kung totoo ba o peke ang mga ito. Si Xiao Fan ay napakatapat na bata. Hindi siya magsisinungaling. Papa, ang mga bagay na ito ay ipinadala lahat ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ni Mr. Cheng. Malamang na peke talaga ang mga ito. Masama ito. Gaya ng inaasahan, ang pagpapanggap na mayaman kahit walang pera ay madaling halata. Hoy, Lolo, tingnan mo na ko konsensya na siya ngayon. Tiyak na nagsisinungaling siya. Nagdududa lang siya kay Mr. Cheng. Pinagkakatiwalaan ko si Xiao Fan. Shuxin, anong maganda sa kanya? At ipagtatanggol mo siya ng ganyan? Ganun lang. Anong pakialam mo? Sige, huwag muna nating pag-usapan kung totoo o peke. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Ang pamilya ninyong Lin, gusto pa ba ninyo ang kontrata mula sa pinakamayamang tao? Gusto mo? Ginoong Chi, siyempre gusto ko. Madali yan. Ipakasal ninyo sa akin si Shuxin. Ako pag-iisipan ko. Chi Xiang. Sa panaginip mo. Ang pamilyang Chi posisyon sa kabisera ay hindi matitinag. Kahit may suporta si Bufan kay Director Cheng, panlabas na suporta lang yun sa huli. Kung makukuha natin ang order na ito, ang inyong pamilyang Lin ay aangat ng husto. Tunay. Lolo, Tito Lin, bukas pipirmahan ko ang kontrata. Sa oras na iyon, basta mapapasaya ninyo ako. Ipinapangako ko na mapapaunlad ko ang inyong pamilyang Lin, lalo pang umunlad. Ginong Chi, totoo ba ang sinabi ninyo? Ako, si Chi Xiang, kapag nagsasalita ako, isang salita lang ako. Basta ipakasal ninyo sa akin si Shuxin. Kung gayon, si Shuxin ang magiging may bahay ng pamilyang Chi. Ipinapangako ko na lubos kong susuportahan kayo. Kung ganoon, ang ating Shuxin, kasama si Director Cheng, ay magiging magkapantay. Ano ba naman si Director Cheng? Kapag nakuha ko na ang order, ilalagay ko siya sa ilalim ng aking mga paa. Oo, Ginong Chi, alam ko na kaya ninyong dalhin ang aming pamilyang Lin sa maliwanag na kinabukasan. Mula ngayon, si Shuxin ay magiging sa inyo na. Tatay, ipinagbibili ninyo ang anak ninyo. Lolo, pakiusap, gawin ninyo ang isang bagay kay tatay. Ngayon, hindi mahalaga ang opinyon ng sinuman. Ngayon, ikaw, kailangan mong kunin ang marriage certificate ninyo ni Ginoong Chi. Hoy, MS Cheng. MS Cheng. Ay, balak ko rin sanang gamitin itong dekalibreng cello bilang regalo para mapaganda ang batang master. Nasira ba? Huwag po kayong mag-alala, MS Cheng. Ang laman sa loob ay protektado ng napaka-secure. Talagang ligtas. May inutusan na akong tao na pumalit para ipagpatuloy ang pag-escort. Ayos. Siguraduhin mong gawin ito ng mabilis hanggat makakaya at tapusin. Kapag tapos na, bibigyan kita ng dobleng bonus. Salamat, MS Cheng. Pangako, matatapos ko. Lolo, Kayong dalawa, tumigil na sa pagtatalo. Sino si Bufan? Uy, ako, si Bufan. Regalo ito para sa iyo mula kay MS Cheng. Pakipirma na lang. Salamat, na-appreciate ko. Bufan, anong ginagawa mo? Kumuha ka pa ng tao para magpanggap na si Miss Cheng para maghatid ng regalo sa'yo. Sino ang niloloko mo? Buksan mo at tingnan. Gusto kong makita kung anong mga panloloko ang kaya mong gawin. naniniwala ako kay Bufan. Ito ay tiyak na mula sa aking pinsan na maingat na inihandang regalo. Buksan ko na. Bakit mo pa titingnan? Pekeng-peke yan. Wow, marunong ka palang tumugtog ng cello. Oo nga. Pagkatapos kong matutong tumugtog ng piano, natuto ako ng ibang mga instrumento sa loob ng ilang araw. Utol, ang galing mo talaga. Anong brand ng cello ito? Nangako ang nanay ko sa akin na kapag may nobya na ako, ibibigay niya ito sa akin. Tinatawag itong Guadagnini. Ito ay isang dayuhang brand. Isang siglo na ang tanda. Espesyal na gawa sa kamay. Guadagnini. Ikaw. Itong sira-sirang cello ay talagang peke. Lolo, kung gusto mo, bukas, mula sa ibang bansa, ipagagawa ko ng espesyal para sa iyo.
Akala ko, kaya mo talagang gumawa ng isang kahanga-hangang gimmick. Pagkatapos ng lahat ng iyon, bumili ka lang pala ng tselo. Uy, sa tingin mo ba, ang tselong ito ay isang bihirang kayamanan? Ang probinsyano ay probinsyano. Kahit na ang selong ito ay hindi nagkakahalaga ng malaking pera, ito pa rin ay tanda ng katapatan ng pamilya Bu. Kung patuloy kang ipinagtatanggol ang hamak na ito, itatakwil kita bilang anak. Kahit na si Chi siyang ibigay ang buong pamilya Chi sa pamilya Lin, hindi ko pa rin iiwan si Bufan. Hindi naman talaga niya balak pakasalan ako, di ba? Pero isa lang akong mahirap na tao. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Shuxin, ang isa ay si Chi, ang bagong kilalang tao sa kabisera. At ang isa ay isang pasaway na bata. Uy, alin ang mas magaling? Hindi mo ba nakikita? Lolo, naniniwala ako na hindi mo ituturing ang aking hinaharap bilang isang biro. Tatay, hindi mo maaaring ilagay ang buong pamilya Lin sa panganib. Shuxin, ginagawa ito ng tatay mo para sa pamilya at para sa iyo. Ang ating pamilya Lin, hindi kayang harapin ang galit ng pamilya Chi. Bukod dito, kailangan natin ang tulong ng pamilya Chi. Shuxin, makinig ka lang sa tatay mo sa pagkakataong ito. Lolo, ano ba ang sinasabi mo? Wala akong pakialam. Napakabait ni Xiaofan sa akin. Sa buong buhay ko, siya lang ang pakakasalan ko. Lin Shuxin, itong batang walang-wala, niloloko ka niya gamit ang basurang ito? At naniniwala ka talaga sa kanya? Tigilan mo na ang pagiging baliw sa pag-ibig. Ikaw, Si Presidente Cheng mismo ang nagbigay sa akin ng lahat ng ito. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya katapat? Presidente Cheng, si Presidente Cheng na naman. Wala siya ngayon dito. Walang kwenta si Bufan. Gaano pa katagal? Presidente Cheng, 2 minuto pa. Malapit na tayo. Lolo, ang mga bagay na ito, bagamat hindi ito mga kayamanang hindi mabibili, ngunit ito ang inipon ng aking mga magulang sa pamamagitan ng pagtitipid sa loob ng maraming taon. Ang mahalaga ay ang intensyon, di ba? Ano? Itong basura? At para dito sila nag-ipon at nagtipid? Bufan, kung sa tingin mo totoo ang mga ito, ipakita mo sa amin ang ebidensya. Patunayan mo sa lahat. Wala akong patunay. Narinig nyo yon, di ba? Wala siyang patunay. Bufan, sa palagay ko, mas mabuti pang magmadali ka at kunin mo ang basura mo at umalis ka na dito. Chi Xiang, wag mo akong pilitin na saktan ka. Uy, galit ka na ba? Wala to. Oy, Qishang, sobra ka na. Ngayon, sa harap mo mismo, dudurugin ko lahat ng gamit mo ng pira-piraso. Chi Xiang, itong piano ay espesyal na regalo mula sa kapatid kong babae. Peking piano ito. Pero makikita naman ng lahat, maayos ang pagkakagawa. tay, pakiusap. Huwag kang pumunta doon. Baka masaktan ka. Ano? Galit ba yung baguhan? Gusto mo akong suntukin? Sige. Suntukin mo ako dito. Kung iyan ang gusto mo. Ikaw na makulit na bata. Nangahas kang saktan ako. Ikaw ang pinapalo ko. Fan, sa pang-iinsulto mo kay Chi ng ganito, ang pamilyang Chi ay gaganti. Hindi ko kasalanan. Siya ang paulit-ulit na sumusubok sa pasensya ko. Fan, huwag kang padalos-dalos. Ikaw na batang pasaway, wala kang ideya kung gaano kalakas ang pamilyang Chi. Ngayong sinaktan mo siya, madadamay na rin ang pamilyang Lin dito. Oh, Shuxin, dali, pigilan mo siya. Ba? Ikaw na Pilyo. Ang ginawa mo ngayong araw, tatandaan ko lahat. Tingnan mo, sisirain kita ngayon. Fan, alam kong nasaktan ka, pero kailangan mong matiis. Pasensya na, Lolo. Nasobrahan ako. Pipigilan ko ang sarili ko. Ikaw na bruto, ikaw na mabangis na halimaw. Ikaw, magpipigil. Kung hindi kita lumpuhin ngayon, hindi Chi ang pangalan ko. Hoy, dalhin mo na ang mga tauhan mo sa bahay ng mga Lin. Para turuan ng leksyon ang isang mayabang na gunggong. Baliin ang mga paa at kamay niya. Bawat isa. Dali. Fan, hindi mo siya pwedeng awayin. Dapat kang umalis na dito. Umalis ka na. Dali, umalis ka na. Sino ang nangahas umalis? Teka, ito ay, sa totoo lang, isang cello na limitadong edisyon. Lolo, mahal ba talaga ang cello na ito? Itong cello ay limitadong edisyon. Gawa sa kamay. Nag-iisa sa buong mundo. Katangi-tanging pagkakagawa at dalisay ang tunog. Paano nangyari iyon? Siya? Karapat-dapat ba talaga siya sa ganyang pambihirang cello? Isang cello,
Talaga bang napakahalaga iyon? Naku, mas lalong magpapalala ito sa hindi nila pagkakaunawaan. Lolo, tingnan mo, nakokonsensya na nga siya. Malinaw ito ay tiyak na hindi isang pambihirang kayamanan. Hemp. Sa buong buhay ko, nakita ko na ang hindi mabilang na tselo. Hindi ako maaaring magkamali. At saka, regalo iyon mula kay Presidente Cheng. Si Presidente Cheng ay hinding-hindi tayo bibigyan ng peke. Lolo, kung totoo ang lahat ng basurang ito, hindi ito bagay na maaaring ibigay ng isang CEO na tulad ni Yun Cheng sa atin. Xiaofan, ikaw ba talaga ang tagapagmana ng pinakamayamang tao? Ang tatay mo ba si Chairman Bu? Tito, nagbibiro ka. Taga-probinsya lang ang mga magulang ko. Wala silang kinalaman sa anumang tinatawag na pinakamayamang tao. Mukhang masyado kong inisip iyon. Bunso, magpakatotoo ka sa akin. Ang mga ito, totoo ba o peke? Talagang nakuha ito ng mga magulang ko mula sa Tiangge. Kita mo, pati siya aminado na peke ang mga ito. Kayo? Hindi pa rin ba kayo sumusuko? Ano naman kung peke? Gusto ko si Xiaofan kung sino siya. Hindi ko naman habol ang bigay kaya niya. Baliw at marahas ang lalaking ito. Ano ba ang meron sa kanya na gustong-gusto mo siya? Say, nakita mo yon, di ba? Xiaofan, kaya mo bang patunayan na ito ay isang tselo ni Paganini? Tito Lin, mahalaga ba talaga yan? Siyempre, mahalaga. Kung talagang ito ay isang tselo ni Paganini, Xiaofan, baka talagang siya ang tagapagmana ng pinakamayamang tao. Anong silbi ng lahat ng yan? Isang probinsyano lang at isang limitadong edisyon, tagapagmana ng pinakamayamang tao. Sinong maniniwala niyan? Ang mga ito. Talaga ang inihanda ng mga magulang ko para sa akin. Ako, hindi ko ito mapapatunayan. Kita mo, kahit gaano pa kapanipaniwala ang peke, hindi ito maaaring totoo. Bufan, etong basura. Huwag mong sabihin na malimos ang mga magulang mo para dito. Ulitin mo nga, Xiaofan, huwag kang padalos-dalos. bantayan mo ang bibig mo. Hoy, tingnan mo, nagagalit ka na naman, ha? Ikaw, yan lang ang kaya mo? Binabalaan kita ngayon. Kung ipakasal mo si Shuxin sa batang ito, halos hindi ko masisiguro. Ang katayuan ng pamilya Lin. Ang mga usapin ng pamilya Lin ay hindi mo pakialam. Sige, kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo. Tito Lin, kung pakasalan siya ni Shuxin, papagpalimosin ko. Kayong dalawa sa lansangan ng magkasama. Hepe, nandito na kami. Hemp. Bunso, huwag kang matakot. Protektahan kita. Gusto, mas mabuting manatili ka sa likod ko. Hindi ko inakala na may ganito kang katapangan. Pero sa sitwasyong ito, Lalaki ako Para masaktan ka, kailangan muna nilang daanan ako. Akala ng duwag na to, mapipigilan niya ako. Ginoong Chi, Tay, huwag kang pumunta doon. Mag-ingat ka, baka madamay ka. Chishang, talaga bang hindi ka natatakot na malaman ng pinsan ko ang ginawa mo ngayong araw? Huwag mong banggitin si Cheng Yun. Kapag pumirma ako ng kontrata bukas, pati siya, luluhod sa paanan ko, at tatawagin niya akong Ginoong Chi. Pilayin siya. Mayabang. Kung tatawagin kitang Ginoong Chi, maglalakas loob ka bang sumagot? Pinsan? Hahaha. President Cheng, bakit ka nandito ulit? Ha? Sandali lang akong umalis. Pangahas kang saktan si Xiaofan. Kung hindi ako bumalik, balak mo bang patayin si Xiaofan? Nakikita kong hindi mo man lang. Sineseryoso ako, si Cheng Yun. President Cheng, nirerespeto kita dahil ikaw ay kanang kamay ni Chairman Bu. Itong batang ito, bakit ko siya dapat respetuhin? Kung tatanungin mo ako, bakit hindi mo na lang ako tanggapin bilang kapatid mo, saka maaaring magkaalyansa ang dalawang pamilya natin, di ba? Anong karapatan mong sabihin may koneksyon ka sa akin? Kahit ikaw ang presidente ng Bu Group, wala kang pinagkaiba sa iyong pinsan na taga-probinsya. Para sa pamilyang Chi na maging kamag-anak mo ay isang pabor na ginagawa sa iyo. Nakakatawa naman. Anong nakakatawa? Kahit itong regalo sa kasal ay peke, sa tingin mo ba talaga?
Ang pamilyang Lin hindi karapat-dapat sa totoong bagay. Ang mga red along ito sa kasal, ay pinili ko at ng aking tita. Ano? Sa tingin mo ba ako, si Cheng Yun, gagamit ng mga peke bilang regalo sa kasal? Hepe Cheng, totoo ang cello na ito. Siyempre, ako mismo ang pumunta sa bahay subasta para makuha ang red along ito. Huwag mong sabihin na iniisip mo pa ring peke ito. Chi Siang, sinira mo lang itong gawang kamay na selo. May ideya ka ba kung gaano ito kahalaga? Ang cello na ito ay sinira ni Chi Siang at sinira rin niya ang lahat ng mga regalo sa kasunduan. Chi Siang, hindi mo lang sinaktan ang kapatid ko, kundi sinira mo rin ang napakaraming regalo sa kasunduan. Magbayad ka ng pera o ang buhay mo. Bahala ka. Sige, ako na ang lugi. Inilipat ko na sa iyo ang pera. Pero sabihin ko sa iyo, pagkatapos kong pirmahan ang kontrata bukas, babawiin ko, may interes, lahat ito. Kung wala ang pahintulot ng tagapagmana ng Bo Group, hindi mo makukuha ang proyekto. Ate, ikaw, bakit mo ako tinitingnan? Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Kung kaya mo, pumunta kayo sa seremonya ng pagpirma ng Bo Group bukas at hanapin ninyo ako. Tingnan natin kung kaya ninyo akong piliting maglabas ng pera. Tito Lin, Ano? bantayan mo si Shushin para sa akin. Kung itong batang ito ay samantalahin siya, hindi ko masisiguro ang kinabukasan ng pamilya Lin ay mananatili pa. Uy, huwag kang mag-alala, Master Chi. Babantayan ko siyang mabuti. Tara na. Kumalma muna tayo. Ngayong may tunay na kapangyarihan na si Master Chi, kahit papaano, may paraan na ang pamilya Lin. Kuya, kailangan mo akong ipagtanggol. Pangalawang kuya, ikaw ang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Pwede bang maging mahinahon ka naman? Hindi, kuya. Si Cheng Yun. Sinisikap niyang sirain ang proyekto natin sa pamilya Bu. Ano? Ang pamilya Chi natin ay nagsikap ng husto upang sa wakas makabuo ng relasyon sa pamilya Bu. Tama. Paano natin hahayaan? Huwag. Kailangan nating bisitahin ang pinakamayamang tao kaagad at ayusin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Tara. Hoy, kumusta? Gusto naming makita si Chairman Bu para pag-usapan ang partnership ng Landmark Project. Pasensya na, wala si chairman ngayon. Bukas na ang deadline para sa partnership ng proyekto. Bakit wala siya sa opisina ngayon? Ang chairman umuwi para sa kanyang kaarawan. Ano na ang proyekto? Plano ng chairman na ipagpaliban ito. Ano? Pre, kaya kung masira ang proyektong ito, sisirain ng Cheng Yun na iyan ang ating pamilyang Chi. Chi Siang, kung dahil sa iyo, ang mawala sa atin ang relasyon sa pamilyang Bu, itatakwil kita sa pamilyang Chi. Hey. Hoy. Pre, makinig ka sa akin. Pinsan, patawad. Ang mga regalong maingat mong inihanda, hindi ko sila naprotektahan. Xiao Fan, ayos lang iyan. Ang mga maliliit na bagay na ito, hindi ko iyan dinadamdam. Maghahanda ako ng bago para sa'yo. Pinsan, bakit parang lagi kong nararamdaman na parang may itinatago ka sa akin? Siyempre wala. Gusto ko lang suklian ang tito at tita ko sa pagpapalaki sa akin. Pasasalamat lang iyon. Ngunit ang halaga ng mga regalong ito ay higit pa sa anumang utang na loob. Pinsan, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo ngayon. Hindi lang to tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Siya nga pala, Xiao Fan. Mayroon pa akong tatapusin sa opisina. Aalis na ako ngayon. Hoy! Pinsan! Bufan? Tungkol naman sa ating Shuxin, hindi naman sa hindi niya kaya makasal sa angkan ng Bu. Tay, nakita mo kung paano si Miss Cheng mabait kay Xiao Fan. Pera lang ang habol mo, no? Iyon ay para sa iyong kinabukasan yaman at kaunlaran, at para sa buong pamilya, Lin, kaunlaran. Para bang maniniwala ako dyan? Ulitin mo nga, kung kaya mo. Kahit ulitin ko pa ng paulit-ulit, 100 beses, ganun pa rin ang sasabihin ko. Suko na ako sa iyo. Simula ngayon, lilipat na ako sa bahay ni Xiao Fan. Hoy, kung lalabas ka ng pinto na iyan, huwag ka nang bumalik. Tayo na. Hoy, ikaw. Siyempre, importante ang kinabukasan ng pamilya Lin. Ngunit, ang kinabukasan ni Shuxin ay kasing importante rin.
Dapat mong pag-isipan ng mabuti. Tay, huwag. Akala mo naman. Bufan, salamat sa araw na ito. Walang iyon. Utang ko lahat iyan sa aking pinsan. Kaya, gusto mo ba ako? Bakit bigla kang nagtanong niyan? Huwag mong isipin. Sagutin mo ako ngayon din. Ang totoo, tutulong lang ako sa iyo ngayong gabi, di ba? At saka, maghihiwalay na tayo. Sa tingin mo ba, pagkatapos ngayon, papayagan ka pa ba ni Chishang? Bukod dyan, nangako ka sa akin na tulungan akong maalis ang lalaking si Chishang. Patuloy pa rin siyang nanggugulo sa akin. Ano ang gagawin natin? Bukas ang kaarawan ng tatay ko. Hindi naman siya darating para manggulo, di ba? May maganda akong ideya. Ano yon? Tara, gawin na nating opisyal. Sa ganoon, hindi ko na kailangang pakasalan si Chishang. Ang pamilya Lin at ang pinsan mo ay magkakaisa. Sigurado ako na si Chishang ay hindi maglalakas loob na magsalita. Talagang hindi. Bakit hindi? Ayoko ng peking kasal na sisira sa natitirang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Kung ikaw, okay lang sa akin. Hey, Emham. Ngayon, minarkahan na kita, kaya aking ka na. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Hindi ko kailangan na panagutan mo ako. Pero hinalikan mo lang ako, kaya kailangan mong panagutan ako. Ang tanga mo? Ang pahiwatig ko ba hindi ba sapat na halata? Ate, isang pangkaraniwang lalaki lang ako. Wala akong masyadong pera. Natatakot akong hindi ko kayang ibigay sa'yo ang komportableng buhay. Ano ang dapat ikatakot? Marami akong pera. Sige, kung tatanggihan mo na naman ako, huwag mo akong sisihin kung magagalit ako. Siya nga pala. Ang pinsan mo ay ang kanang kamay ng pinakamayamang tao. Dati, wala ka bang napansin? Ngayon ko lang nalaman, siya ay inampon ng mga magulang ko. Nang malaman ko kung sino siya, nagulat din ako. Kalimutan mo na. Huwag na nating isipin yan. Bukas, uuwi akong kasama mo para ipagdiwang ang kaarawan ng tiyo mo. Sasama ka rin? Nobya mo ako. Siyempre sasama ako. Kung maglakas loob kang tumanggi sa akin, bibigyan kita ng panibagong marka. Hindi. Sige. Isasama kita doon. Uy, sige. Tara, alis na tayo. Ginoong Chi, dadalhin mo ba kami sa nayon ng Pamilya Bu? Tama. Tagapangulong Bu, ang kaarawan ngayong taon ay gaganapin sa nayon ng Pamilya Bu. Tamang-tama. Isasama kita para makilala ang malaking taong ito. Aba, malaking pagkakataon ito. Sige, alis na tayo. Teka, narinig ko na sina Bufan at tagapangulong Bu ay mula sa parehong nayon. Ano naman kung mula sila sa parehong nayon, mahirap pa rin siyang walang kwenta. Tumpak, tamang-tama. Tingnan natin si Bufan at kung gaano talaga kahirap ang pamilya niya. Gusto kong, sa harap mismo ni Shushin, ipahiya siya ng husto. Oo nga, interesado rin ako. Paano nagawa ng isang mahirap na bata na akitin si Shushin ng lubos? Gusto ko ring makita kung ano talaga ang pinagmulan ng pamilya niya. Interesado rin ako. Ang guro ng Xiaofan na ito, siya ba talaga ang nangungunang pianista sa mundo, si Master Zhu? Manong Bu, pumunta ako sa beauty salon nitong mga nakaraang araw. Kumuha ako ng buong treatment. Tingnan mo ang balat ko. Hindi ba mas maganda ngayon? Oh, alam mo ba? Ang ganda pala ng beauty salon na ito. Ang mga kulubot sa mukha mo ay mas kakaunti kaysa dati. Oh, sayang naman. Tuwing kapag wala si Xiaofan, saka lang ako nakakalusot. Kaarawan ko ngayon. Samantalahin ang pagkakataong ito, ipapahayag ko na ang ating anak ang siyang tagapagmana. Tara, itigil na natin ang pagtatago ng ating kayamanan. Oh, nakita ko na rin ang araw na ito. Haha. Kakaiba, mukhang wala sa bahay sina nanay at tatay. Siguro pumunta sa bayan para bumili ng pagkain. Oh, Uy, Shuksin, Ano, lolo, tatay, anong ginagawa ninyong dalawa dito?
Hinahanap ni Chi Xiang si Chairman Bu para pumirma ng kontrata. Ang iyong tatay at ako napadaan para makita kayo ni Xiao Fan. Ang chairman Bu na iyon, nasa Bu Pamilya Barrio din ba siya? Oo, nagulat din kami. Ang ating na yun pala ay may napakalaking tao? Bakit hindi ko ito alam? Si Chairman Bu ay mahinahon at itinatago ang kanyang kayamanan. Ikaw na Pilyo, paano mo siya makikilala? Nagtatago ng kayamanan? Kalimutan na. Siguro talagang ganoon siya, kapakumbaba. Oh, Lolo, Tatay, kumain na ba kayong dalawa? Hindi pa. Uy, Lolo, bakit hindi kayo pumasok at umupo? Pupunta ako sa kusina at magluluto ng makakain ninyo. Saka na. Bilis, saka na. Pasok kayo. Handa na ang pagkain. Sige, kain na tayo. Ang bango ng kanin na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang Wanyan Tribute Rice. Milenyong alay na bigas. Wala akong ideya. Yung nasa bahay namin ay pangkaraniwang bigas lang. Kinakain ko na yan buong buhay ko. Kinakain mo na yan buong buhay mo? Oh, Baka nagkamali ako? uy Lolo, tigilan muna natin yan. Halika, tikman mo ang luto ko. Teka, ito ang Tianshan Ice Jade. Ginawang mga mamahaling chopstick na yari sa jade. May ganyan pala kayo? Xiao Fan, may naramdaman akong kakaiba noong nakaraan. At naramdaman din iyon ni Lolo ngayon. Ano ba talaga ang ginagawa ng pamilya mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Nakuha namin yan sa isang tindahan sa kalye, gawa sa bato. Ah, nga pala. Sige, kumain na kayong dalawa. Naalala ko lang, nakalimutan kong pakainin ang mga baboy. Kung hindi, magsisigaw sila. Siege, kumain ka. Uy, teka. Seryoso, hindi mo talaga alam kung ano ito. Ito. Ang pakain lang ito ng mga baboy namin. Sinabi ko na sa'yo noong nakaraan, ito ay foie gras mula sa mga gansa ng Landes. Xiao Fan, sabihin mo kay Lolo ang totoo. Ano ba talaga ang ginagawa ng pamilya mo? Lolo, sasabihin ko sa iyo. Ang pamilya ko ay gaya ng nakikita mo. Ganyan talaga. Isang pamilyang taga-bukid. Isa lang akong taga-baryo ng Bujia. Imposible. Tingnan mo ang pinturang iyan. Tunay na Tang Bohu iyan. Hindi ito ordinaryong pamilya na kayang magkolekta niyon. Ano? Ito ay isang bagay lamang na ipininta ng isang tao sa aming baryo. Nakita na ni Lolo ang pintura ni Tang Bohu na mahalagang taga. Ang pinturang ito ay eksaktong kapareho ng orihinal. Paano iyon magiging peki? Tama. Hindi ako magkakamali. Kaya ibig sabihin ang pinturang ito lamang ay kayang bilhin ang buong pamilyang Lin? Nagbibiro ka, di ba? Isang walang kwentang pintura ang kayang bilhin ang buong pamilya ninyong Lin? Imposible iyan. Xiao Fan, tingnan mo si Lolo. Magsisinungaling ba ako sa'yo? Ikaw, hindi ka magsisinungaling sa akin. Ngunit hindi naman magsisinungaling ang mga magulang ko sa akin. Ito? Maaari bang mula sa sinaunang kaharian ng Yelang? Isang tansong tasa ng alak? Ito ang tunay na bagay. Lolo? Ano ito batay saan? Tingnan mo ang tasa ng alak na ito. Ang disenyo ng tasa ay naglalaman ng mga larawan ng tao at hayop. Ang mga tuldok ay bumubuo ng hugis ng hayop. Ito ay isang tanda ng sinaunang kaharian ng Yelang. Ano? Talagang marami tayong mga kayamanan. Tatay, ang lawak ng kaalaman mo talaga. Pero ang mga iyon ay mga regalong ipinadala lang sa ating pamilya Lin kanina. Bakit hindi mo nakilala ang totoo sa peke? Meron akong mga paraan ko. Oh, kaya ikaw naghanap sa Baidu Baike? Anong alam mo bata? Pananaliksik ang tawag diyan. Eksakto. Kaya ni Lolo nakilalanin ang mga ito lahat sa sarili niyang galing. Marunong si Xiao Shen magsalita. Kita mo? Tatay, hindi ko kasalanan iyon. Ito ay isang kakaibang ginseng na nakita ko nang nagkataon sa isang subasta. Ang pagkain nito ay nagpapalakas at nagpapatagal ng buhay. Aba, Kaya, ano ba ang talagang ginagawa ng pamilya ni Xiao Fan? Hindi ba halata? Magnanakaw siya. Huwag mo akong siraan. Ano? Masyado kang nagagalit? Dahil ba inakusahan kang nagnakaw, kaya takot ka na? Sinong takot? Ang mga ito ay palaging mga gamit ng pamilya ko. Sige,
Ipakita mo sa amin ang ebidensya para makita ng lahat. Wala kaming kahit ano. Ha? Narinig ng lahat iyon, di ba? Lahat ng mga ito na walang kahit anong ebidensya. Kung hindi naman ninakaw, ano sila? At ang mga bagay na ibinigay mo sa pamilya Lin kahapon, hindi rin naman ninakaw, di ba? Bufan, ikaw talaga. Ginamit mo ang mga ninakaw na bagay bilang pamalaye para sa pamilya Lin. Malinaw na sinusubukan mong hilahin ang pamilya Lin pababa kasama mo. Bufan, ginawa mo talaga ang ganyang kahindik-hindik na bagay. Shuxin, mas mabuting lumayo ka sa magnanakaw na ito. Chiksang, huwag kang magpakalat ng masamang chismis dito para siraan si Xiaofan. Hepe. Ginoong Chi, ang museo ng Bu Group ay nawalan ng maraming kayamanan. Ang pintura ng crane ni Tang Bohu at ang kopang alak ng kaharian ng Yelang ay kabilang doon. Ano? Narinig ng lahat iyon ng malinaw, di ba? Ang mga bagay na ito ay tiyak na ninakaw ng kanilang pamilya. Ang pamilya Bu bawat isa sa kanila ay mga magnanakaw. Ngayon, sino ang sinungaling? Alam na ng lahat ngayon, di ba? Ang pamilya Lin ninyo ngayon ay dapat makita ng malinaw ang sitwasyon. Sino ba talaga ang dapat pakasalan ng anak ninyong babae? Dapat malinaw na sa inyo ang sagot ngayon. Siyempre, alam ko. Kung gayon, si Ginoong Chi ang siyang para sa ating Shuxin ang pinakamainam na pagpili. Hinding-hindi. Ako, si Lin Shuxin, kahit wala akong anuman, ay hinding-hindi kita pakakasalan. Lin Shuxin, anong sabi mo? Napakalinaw ng sinabi niya. Gusto niyang tumanda kasama ako. Kalokohan. Shuxin, huwag kang magpadalos-dalos. Kung talagang makakasama mo ang probinsyanong ito, magiging probinsya na kahabang buhay. Bantayan mo ang iyong bibig. Yan si Chi Xiang. Sobra na siya. Tulungan na natin si Xiaofan. Huwag ka munang magpakita. Tingnan natin kung paano si Xiaofan ang haharap dito ng mag-isa. Tatawagan ko si Yunyun. Si Yunyun muna ang tumulong. Huwag mong kalimutan, huwag mong ipahalata ang iyong sarili. Sige. Wey, tingnan mo nga na naman ang init ng ulo mo. Siyempre. Yan lang ba ang kaya mo? Huwag mong siraan ang pamilya ko. Wala kaming itinatago. Kung may lakas ka ng loob, tumawag ka ng pulis. Pero, mas mabuting maging handa ka sa mga kahihinatnan ng paninirang puri mo sa iba. Sige, matapang ka nga. Makikipagpustahan ka ba sa akin? Magpustahan tayo dito. Kung sa pamilya mo nga ang mga ito. Ano ang taya? Kung mapapatunayan mo na sa pamilya mo ang lahat ng ito, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Kung hindi mo mapatunayan, luluhod ka at yuyukod para humingi ng tawad. Bufan, pakinggan mo ang payo ko. Huwag kang makipagpustahan kung hindi ka sigurado. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, mas mabuting sumuko ka na. Sige, tatanggapin ko ang hamon. Nagtitiwala ako sa pamilya ko. Mabuti. Sige, ilabas mo ang ebidensya at ipakita sa lahat. Sabi ko na sa'yo, wala kaming ebidensya. Mas mabuti pang tumawag ka ng pulis at hayaan mo silang mag-imbestiga. Tatawag ka ng pulis, ha? Sa tingin ko, wala ka ng pakulo, nagpapalipas ka lang ng oras. Sino ang manggahas na gumalaw sa aking amo? Binatang Ginoo. Nahuli ako. Pinsan, bakit mo pa ako tinatawag na binatang Ginoo? Binibining Cheng, tinatawag mo siyang binatang Ginoo? Napagkakamalan mo ba siyang ibang tao? Pare, wala kang dapat ikatakot sa kanya. Isa lang siyang taong inampon ng mga magulang ni Bufan noong bata. Kaya ganito ang trato niya sa kanya. Ganun ba, Binibining Cheng? Kahapon, lumampas ang kapatid ko. Sana'y maging mas mapagpatawad. Naiintindihan ko. O wawalain ko ang pamilya Chi sa imperial na kabisera. Talagang hindi ko sinasadya. Ikaw, Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba na ang aming pamilya Chi ay pumipirma na ng isang mahalagang kasunduan sa pamilya Bu? Kapag nangyari iyon, sino ka ba? sakto, yun. Sabihin ko sa'yo, huwag kang magpamalakas. Kahapon, akala ko sa iyo ang kontrata. Kaya masyado kitang nirerespeto. Ngayon alam ko na. Ang kontrata, sa tagapangulo ito pinirmahan. Oo nga pala. Narinig ko rin na si Tagapangulong Bu ay maghirang ng tagapagmana. Naniniwala akong alam mo ang kasabihang bagong emperador, bagong korte, di ba?
Kapag ang bagong tagapangulo ay pumalit, kung mapapanatili mo ang iyong kasalukuyang posisyon, ay hindi pa tiyak. Tama. Yun iminumungkahi kong magsimula kang sumipsip sa amin ngayon. Baka kaya namin matulungan ka mamaya. Kung hindi, magiging kagaya ka lang ni Bufan, isang babaeng taga-bukid habang buhay. Nang, dumating kayo. Naipit ba ang mga ulo ninyo sa pinto? Paano ka nang ahas na ganyan makipag-usap sa akin? Nangahas kang saktan ako. Cheng Yun, sinasabi ko sa'yo, kapag nakabalik ako mula sa pagpirma ng kontrata sa Dijing, una, papaluhodin kita sa harap ko. Kaya mo lang, maging mayabang ng kaunti pa. Kapag dumating si Chairman Bo, ang mga luluhod at magmamakaawa, ay ikaw. Huwag mong sabihin na may sinabi ka kay Chairman Bu na masama tungkol sa akin. Lahat ng ginawa mo, alam ni Chairman Bo ang lahat. Hindi ko na kailangang magpalala pa. Sinasabi ko sa'yo, hindi ibibigay ni Chairman Bo ang proyekto sa mga basurang tulad mo. Ikaw, Mag-ingat ka. Xiao Fan, huwag kang mag-alala. Kung sila, manggahas na saktan ako, ginagarantiyahan ko. Hindi sila makakaalis sa Bo pamilya na yon. Yun, palayasin na lang natin sila ngayon. tama na. Hindi pa tapos ang pustahan. Sa ngayon, tatawag ako ng seguridad para palayasin kayo. Hindi na kailangan. Hindi mo ba gusto ng ebidensya? Sige, ibibigay ko sa'yo. Hoy. Dalhin ang mga sertipiko. Ang mga sertipikong ito. Sapat na ba? Ang daming sertipiko. Peke siguro yan. Niloloko mo ba ako? Pre, huwag kang mag-alala. Ang notaryong tinawagan mo. Ang mga tauhan sa opisina ng notaryo. Pagdating nila, ilalantad nila ang mga kasinungalingan nila. Narinig mo ba yon? Kung takot ka, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Baka sakali, pakakawalan na kita. Ano pa bang sasabihin? Hintayin mong dumating ang mga notaryo. Malalaman mo, kay tanga mo. Pinsan, ang daming sertipiko. Saan mo nakuha yan? Itong mga sertipiko. Totoo lahat yan. Huwag kang mag-alala. Ang mga magmamakaawa na nakaluhod ay ikaw. Tatay, si Mr. Cheng na ito, napakakalma at kampante. Itong mga sertipiko, imposibleng lahat totoo, di ba? Mukhang. Ganoon nga? Hempe. Hempe. Sinong nangangailangan ng notarisasyon? Kumusta, taga-notaryo kami? Ano ang kailangan ninyong i-verify? Kayong dalawa, sakto ang dating nyo. Sila, nagnakaw ng mga gamit sa museo. At nagpeke ng mga sertipiko. Ilantad mo na sila. Tumigil ka sa kung ano-anong sinasabi mo dito. Pakiusap, kayong dalawa. Tulungan nyo kaming hanapin ang katotohanan. Linisin nyo ang pangalan namin. Lahat, kaming mga notaryo, hindi kami pumapanig kanino man. Tiyak naming, ibibigay sa lahat, ang buong katotohanan. Pinsan, kakasabi lang ni Chishang, kung matalo siya, tatanggapin niya ang kahit anong parusa ko. Sa tingin mo, paano ko siya parurusahan? Mag-isip muna ako. Hindi natin siya pwedeng pakawalan ng ganun na lang. Tama na. Ang daming mga bagay. Kung totoo lahat yan, ipihitin ko ang ulo ko. At sisipain ko ito para sa'yo. Pagkatapos ma-verify, opisyal na mula sa museo ang mga sertipikong ito. Opisyal na mga sertipiko. Paano nangyari iyon? Ang mga hibla na panlaban sa pekeng ito at ang opisyal na selyo ay patunay nito. Salamat sa pagtulong sa amin na makamit ang hustisya. Salamat. Tungkulin namin iyan. Chi Xiang, talo ka. Panahon na para tuparin ang pangako mo. Sandali lang. Kahit na totoo yan, baka ninakaw mo yan. Tama. Sisiyang, ikaw ang gustong magpusta. Ngayong talo ka, babawi ka na. Chi Xiang, ayokong gawing mahirap para sa iyo. Umalis ka na ngayon at huwag nang bumalik. Sisi. Ang nangyari ngayon, tatandaan ko lahat yan. Huwag kalimutan, ang pamilyang Chi ay nakakuha na ng pabor ng tagapangulo. Kapag nakarating ako sa Beijing at pumirma ng kontrata, maniningil ako sa inyong lahat. Shuxin, sumama ka sa akin pa uwi. Inihahanda namin ang kasal mo kay Ginoong Chi. Ayoko. Mahal ko si Xiao Fan. Hindi mo ba nakikita ang kasalukuyang sitwasyon? Wala na si Bufan. Si Ginoong Chi lang ang makapagbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan. Hanggat kasama ko si Xiao Fan, magkakaroon ako ng magandang kinabukasan. Tama na. Ikaw na babae. Para sa ganyang lalaki, inihahagis mo ang iyong sarili sa kanya, walang dignidad.
Paano mo nangahas na insultuhin si Shuxin? Ang sinasabi ko ay wala kang pakialam. Uulitin ko. Siya ay isang mukhang inosente, mabait na babae. Oo nga. Nangahas kang sakta ng isa sa pamilyang Chi? Hindi ka naniniwala sa akin? Gigibain ko ang nayon ninyo hanggang maging mga durog na bato. Bufan, Lin Shuxin. Hintayin mo lang. Pagdating ko sa Dijing at pirmahan ang kontrata, ang mga pamilyang Bu at Lin ay wala nang matatakbuhan. Oo, Ginoong Chi. Walang kasalanan ang pamilyang Lin. Ang batang ito, si Bu Fan, ang nanakit sa iyo. Ang aming pamilyang Lin ay walang kinalaman dito. Kung gusto mong umaway sa isang tao, sa pamilyang, Bu ka na lang umaway. Tay, hindi mo ba nakikita? Ang mababaw na taong katulad niya, kahit ano pang gawin mo, maghihiganti pa rin siya. Tama. Imbes na magmakaawa sa kanya, mas mabuti pang isipin natin kung paano sila haharapin. Fan, huwag kang mag-alala. Itong dalawang daga, hindi sila makakagawa ng anumang kaguluhan. Sabi ko sa iyo, ang yabang mo lang sa ngayon. Kapag napirmahan ko na ang kontrata, ikaw ang unang sisirain ko. Sigurado ka bang makukuha mo ang kontrata ng Bu Group? Ang pamilyang Chi ay mayaman at makapangyarihan. Kaya naman kami ang naging pinakamahusay na kasosyo ng Bu Group. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo, ang kasosyo ng Bu Group ay hindi ikaw. Magpakatotoo ka. Ang Bu Group ay hindi mo desisyon. Nagkataon lang, nandito ang aming tagapangulo. Ikaw mismo ang makakausap sa kanya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Pwede kong ipahayag ngayon, ang pinakamahalagang proyekto ay hindi kailanman mapupunta sa pamilyang Chi. Ikaw ay, Chairman ng Bu Group, Bu King Yun. hahaha, kaya ikaw pala ang pinakamayamang tao. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Chairman Bu. Si Cheng Yun ba na, sa harap mo, may sinabing masama tungkol sa akin o nagkakamali siya ng pagkakaintindi sa akin? Ah, tama. Oo, Chairman Bu. Ang aming pamilyang Chi ay makapangyarihan at ang pinakamahusay na pagpipilian mo. Pakisuyong huwag maniwala sa paninirang puri na makakaapekto sa pakikipagtulungan ng ating dalawang pamilya. Tama iyan. Ang kapal ng mukha mo na hayagan mong insultuhin ang anak ko at ang manugang kong babae. Sa palagay mo ba makikipagtulungan pa rin ako sa inyong pamilyang Chi? Anong anak at manugang? Hindi namin sila nakita kahit kailan. Si Bufan ang anak ko. Si Lin Shuxin ang manugang kong babae. Kaya ngayon, naiintindihan mo na ba? Ano? Siya ay anak ni Chairman Bu. Hayaan ninyong ipakilala ko. Si Bu Fan, ang batang amo ng aming pamilyang Bu. At siya rin ang tagapagmana ng Bu Group. Lahat, Chairman Bu. Isang hindi pagkakaunawaan iyon. Bisa. Kapatid ko yan. Hindi pa siya marunong. Chairman Bu, paano ninyo gustong pakitunguhan siya? Kasalanan ko lahat. Nabulag ako. Kasalanan ko. Nabulag ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Fan, ikaw ang tagapagmana ng Bu Group. Ang kapalaran ng dalawang ito, ikaw ang magpapasya. Ayoko nang makita sila sa kabisera ulit. Uy, sandali lang. May isa pa akong sikreto. Bufan at Lin Shuxin. Peking magkasintahan talaga sila. Ngayon lang sila nagkakilala. Xiao Fan, Shuxin, anong nangyayari dito? Shuxin! Pinapatawag ka ng tagapangulo. Bilisan mo! Ano pa kaya? Ang totoo, si Lin Shuxin ayaw akong pakasalan. Kumuha siya ng kahit sinong lalaki sa kalye para maging nobyo niya. Sa totoo lang, ngayon lang sila nagkakilala. Tama. Bufan, nagsasabi ba siya ng totoo? Tay, Nay, pasensya na. Dapat sinabi ko na sa inyo noon pa, kami ni Shuxin ay hindi talaga magkasintahan. Xiao Fan, ano ba talaga ang nangyayari? Tito, pakiusap, huwag niyong sisihin si Xiao Fan. Ako ang ayaw pakasalan si Chi Xiang. Kaya hinila ko si Xiao Fan para magpanggap na nobyo ko. Hindi, ako? Kasalanan ko lahat, paulit-ulit kong inaantala at hindi ko nasabi sa inyo. Pasensya na, binigo ko kayo. Ikaw, sutil kang bata. Paano ka namin masisisi? Ah, tama nga. Kailangan kong pag-isipang mabuti kung paano ipapaliwanag sa pamilya na may nobya na si Xiao Fan. Tito, kahit na hindi sinasadya noong una, matagal na kaming magkakilala. Mula noon,
May gusto na ako kay Xiaofan. Tita, kahit sino pa si Xiaofan, hindi nito mababago na gusto kong ibahagi sa kanya ang magandang hinaharap. Ikaw, makulit na bata, bilisan mo, sinabi na niya ang nararamdaman niya. Gusto mo ba ako? Ako. Gusto kita. Pare, tara na.